nagkaroon ng tensyon at iba pang mga nagdulot ho ng takot sa mga residente ay natapos na raw ho ito and yung presence ng ating hanay ng militar ay nando na sa naturang lugar. Alamin natin ang mga update na kalap ni Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Ever, natapos na pasado alas 11:20 ngayong umaga ang engkwentro sa pagitan ng dalawang angkan sa munisipalidad ng Tipo-Tipo sa Basilan na nag-ugat sa pagkamatay ng isa sa kanilang mga kasamahan at gustong magsagawa ng paghihiganti sa isang opisyal ng barangay ng Tipo-Tipo. Ayon kay Joint Task Force Orion Commander Major General Leonardo Peña, idinaan na sa negosasyon ng alitan sa tulong ng mga nakakatanda mula sa Basilan Council of Elders at katuwang din ang lokal na pamahalaan ng Tipo-Tipo dahilan para agad na matapos ang alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Isa naman ang naitalang sugatan sa insidente habang patuloy naman na minomonitor ng militar at ng mga otoridad ang sitwasyon sa lugar. Ngunit sa ngayon mananatiling suspendido ang mga klase sa lugar na sa namang inaasahan na manunumbalik na bukas. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Major General Leonardo Peña, Joint Task Force Orion Commander. Actually, itong nangyari sa Basilan ay we do, kumbaga, clan conflict. Bali, yung mga locals of Tipo-Tipo nagkaroon ng parang away na nag-cause death ng isa sa mga kasamahan nila. And then, it just so happened na isa sa mga gusto nilang gantihan ay local barangay captain ng barangay ng Tipo-Tipo. At around 11:20 ay na-negotiate ng mga elders ng Basilan together with the local government of Basilan. Nag-pull out na yung grupo ng mga faction ng doon sa area ng Pinasinungalingan naman ni Peña na under siege na ang Tipo-Tipo, Basilan at inihayag na kasalukuyang nananatili ang presensya ng Philippine National Police at maging ng Armed Forces of the Philippines upang matiyak na hindi muling uusbong ang kahit anumang gulo sa pagitan ng dalawang angkan na sangkot nga sa engkwentrong ito nitong umaga. Patuloy naman ang ginagawang law enforcement efforts ng pulisya sa lugar na siyang suportado ng kasundaluhan upang matiyak na magiging payapa at may iwasan ang anumang muling pagtaas ng tensyon sa loob ng munisipalidad. Kaugnay, pakinggan natin muli ang tinig ni Major General Leonardo Peña, Joint Task Force Orion Commander. No, it's not. At yun nga, nagkaroon na ng de-escalation, na-pacify na through the collaboration of our elders, of our local government, and nandun lang ang presence ng PNP and the AFP personnel just to ensure na hindi magkaroon ng escalation of conflict. Kaya nga may mga law enforcement efforts na ginagawa ang ating kapulisan and sinusuportahan ito ng ating kasunod. Samantala sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, kontrolado na ng militar at ng mga otoridad ang sitwasyon sa lugar habang patuloy naman na nakantabay pa rin ang mga ito upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa bahaging ito ng Basilan. Okay, Bombo Bea? Yes, Bombo Dennis. May direktang pakikipag-ugnayan na ba ang hanay ng militar, lalo na yung kanilang mga opisyal doon naman sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan sapagkat yung abiso tungkol doon sa sinasabing under siege ay nanggaling mismo doon sa opisyal na account ng lokal na pamahalaan na ginagamit, Bombo Bea. So, paano yung kanilang koordinasyon para at least malinaw at kumbaga iisa yung kanilang mga inilalabas na data o information para hindi magkaroon ng kalituhan, Bombo Bea. Ayun nga, Bombo Dennis, nilinaw na ni Peña bilang commander ng Joint Task Force Orion na nakikipag-ugnayan o meron na silang malalim na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Tipo-Tipo upang maging mas precise o accurate pa yung pagbabahagi nila ng impormasyon hinggil nga dito sa mga ganitong klase ng usapin dahil masyadong malaking salita ang pagsasabi nila ng under siege dahil ito'y
maliit na enkwentro lamang sa pagitan ng dalawang angkan na nagkaroon ng alitan at hindi siya ganoon nakaapekto sa mismong kapayapaan sa lugar o sa munisipalidad ng Tipo-Tipo, Bombo Denny. So yun yung ating nilinaw, no? Nilinaw din ni Peña na ang mga pahayag na ito ay dapat namang galing mismo sa hanay ng militar dahil sila din naman ang nakaka-monitor ng mga sitwasyon ngayon sa lugar na ito, Bombo Denny. Sige. With that, maraming salamat, Bombo Bea. Mula dito sa Campo Aguinaldo, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.